Balayan Regional Trial Court ako nagsampa ng kaso laban kay Yusek Claire Castro para sa libel dahil ang RTC po para sa karatagan ay doon po sa Balayan. At ang Paraiso ay nasa gitna ng mga bayan ng Balayan, Lian at Karatagan. At mula nung bata po ako, dito po ako pupunta. Ito yung dating mango orchard ng aking ama at itinayo po ko ang proyektong ito sa taong 2015 hanggang 2016. Si Pangulong Noynoy Aquino ay nag-inaugurate po nito, kung hindi po ako nagkakamali, sa March 16, 2016. Ako po ay nag-turn 23 noong March 18, kaya 32 years old po ako noon. At ito po ay ang una kong malaking solar project. Yan! Bakit mo kayo sa baterya? Sino pangit? Para na ba kayo? So, binenta ko na po ang SPNEC controlling shares sa Meralco. Pero itong bahagi ng farm na may bahay at pavilion at commercial tree ay hiwalay na May ano man na, Jason? Kaya ito po ay Ano na aking sila? Bakit na eh? pag-aari pa. Pero ang solar power plant na ito ay nagbabato ng kuryente sa national grid at maayos po siya na tumatakbo sa mag isang dekada na. Opo. Ang laki ng pag-aari mo. Actually, Ito po yung kwento ng Dandan lang. Dandan lang. negosyo. Stop. Minana po sa aking ama Stop na tayo. Stop. ang lupa at ang puhunan at nangutang din po ako sa iba't ibang mga bangko para itayo itong proyekto na natapos sa taong 2015. At dahil sa tagumpay nitong unang proyekto, ako ay nagkaroon ng puhunan para magtayo ng iba pang mga proyekto, kabilang dito ang proyekto sa Tarlac, sa Cavite, sa ibang bahagi ng Batangas, at ang pinakamalaki ay nasa Nueva Ecija. At yung proyekto ko naman po sa Nueva Ecija ay napondohan din ng public investors sa Philippine Stock Exchange. Nag-IPO po sa December 2021 at yun po ang naging unang pure renewable energy company listed sa Philippine Stock Exchange. Ako po ang naging unang pinakabatang founder, chairman, and CEO ng isang PSE listed company. At ang funding para sa aking Nueva Ecija project ay naging posible salamat sa tiwala ng investing public at ng Philippine Stock Exchange. Matapos ng 2 taon, binenta ko ang controlling shares sa SPNEC, sa Meralco. Nagpasok po sila ng iba-ibang mga tranches ng investment. Una, para mag-take control ng company. Pagkatapos po, para i-buy out ang karamihan ng aking shares. Ang suma total
ng kanilang investment so far sa SPNEC ay, kung hindi po ako nagkakamali, nasa 34 billion pesos. At bahagi po noon ay napunta sa kumpanya, bahagi po noon ay para sa aking secondary shares. At may natitira pa akong mga shares na actually inanunsyo ko na ibibenta ko din po para umexit na po ako sa pati shareholding ng solar power business. At ang story na to ay patunay din na yung source ng aking pera ay hindi po sa gobyerno. Ito po ay mga pribado kong mga investments at nagkataon lang kasi na matagumpay itong unang proyekto kaya ako nagkaroon ng mas malaking puhunan simula sa simula. Nagmana po ako kasi ng puhunan para itayo itong unang proyekto. Nagkataon, nagtagumpay ang unang proyekto kaya ako nagkaroon ng puhunan para magtayo ng mga mas malalaki pang mga proyekto at nagtiwala sa akin ang Philippine Stock Exchange investors at matapos 2 taon, nagtiwala ang Meralco na maisakatuparan natin ang pinakamalaking renewable energy project ng bansa na naging pinakamalaking foreign investment din ng bansa sa 2025 dahil sa pagpasok ng isang malaking dayuhang investor na hinikayat ng Meralco at si PBBM po ang nag-groundbreaking ng aming Nueva Ecija solar project na baka sa mga susunod na mga buwan ay matapos din ang unang phase na may pinakamalaki ng kapasidad sa buong Southeast Asia. At ang I think mga pahayag naman po ng gobyerno ay maganda tungkol sa mga proyekto ko kaya nagulat po ako na biglang naging negatibo matapos kong ibunyag yung Cabral Files. Kaya maingat po ako na linawin na hindi ko po kaaway ang gobyerno. Ako po ay may parehong advokasya sa gobyerno laban sa korupsyon at para sa transparency. Baka hindi lang po nagkakaroon ng understanding minsan dahil siyempre pag madalas po mag-vlog si Yusek Claire Castro, baka may mga mali din na mga lumalabas na salita. Kaya may chance naman po na ma-reconcile ang mga differences. Kaya po din hindi sinampahan ng criminal case pa si Yusek Claire Castro. Pero ang gusto ko pong paliwanag sa taong bayan. Nakwento ko na kanina paano ko sinimulan ang aking kumpanya at paano ito lumaki in terms of financial transactions. Ang dahilan na ang Meralco ay nagbayad ng mahigit kumulang 34 billion para sa aking SPNEC company ay mostly because of the land that I acquired with the funding of the Philippine Stock Exchange investors in Nueva Ecija. May mahigit 3,000 hectares ang kalupaan ng SPNEC. Kabilang po yung nakita niyong mga solar panel at ang kalupaan na ito ay naging essential para makamit ng bansa ang renewable energy targets. Hindi po totoo na wala pong na-deliver, na 2% lang po ang na-deliver dahil yung lupa ko sa Nueva Ecija ay pinili ng Meralco para ma-deliver ang pinakamalaking kapasidad sa buong bansa. At ito po nga ipinuri na ng administrasyon. Binenta ko po yun sa Meralco. Kaya nasa Meralco po ang credit ng proyektong yun. Pero nililinaw ko lang po na hindi po totoo na walang na-deliver. Pwede pong bumisita din ang media pag siguro may inauguration ng ating pinakamalaking proyekto sa buong bansa na renewable energy project sa Nueva Ecija. Pero, lilinawin ko lang po, hindi po dahil sa prangkisa nagbayad ang Meralco ng 34 billion pesos. Dahil una, wala pong prangkisa yung kumpanyang binenta ko sa Meralco. Nagbayad ang Meralco ng ganoong kahalaga dahil may mahigit 3,000 hektarya na binuo ko matapos ilang taon ng trabaho, gamit din po ng aming puhunan at ang puhunan ng ibang mga investor na maisakatuparan ang malaking proyekto na tutulong sa supply ng kuryente ng ating bansa at para makamit ng DOE ang kanilang renewable energy targets. Muli, hindi po prangkisa, proyekto sa Nueva Ecija na ang pinakamalaking asset doon ay lupa na binuo ko after many years. Yun po ang dahilan na binili ng Meralco ang kumpanyang yun. Kung ano lang po masasabi ninyo doon sa statement ni Ombudsman Boying na siyang pinagmulan po steady lang po, steady lang po. sa pagbebenta ng prangkisa ng inyong kumpanya. Pala si Eden eh. Uulitin ko na lang po ang pahayag ko kanina na ginagalang ko po si Ombudsman Remulla at siya po ay kaibigan ng aking ina. Kaya hindi ko po direkta ang sinasagot ang mga pahayag niya o ng ibang mga kawani ng gobyerno. Yung general na sagot na pwede ko pong ibigay ay hindi po totoo na hindi ko binenta ko ang kumpanya na may prangkisa at hindi po totoo na gumawa ako ng pera galing sa prangkisa.
napaliwanag ko po kanina, malaki po ang aking lugi sa prangkisang yon at tumigil po ang operasyon ng kumpanyang yon dahil sa mga kaso at mga ibang issue na ibinabato ng mga kakompetensya na ayaw pumasok ang competitor sa merkado nila at ang hirap din ng pagkuha ng mga permits. Ang masasabi kong malaking hamon sa ating ekonomiya, ang red tape, ang hirap ng pagkuha ng mga permits para sa mga investments. At marami din pong mga negosyante na takot na papasok sila ng malaking puhunan tapos gigipitin lang sila ng mga politiko. Kaya ang ikinalulungkot ko po ngayon, ang ating foreign direct investment ay nasa post-COVID low. Ang peso ay ngayon 59.5 almost to $1. At ang kadahilanan ng mga issue na ito, ang mababang foreign investment at overall investment sa Pilipinas. At ang hiling ko na lang sana ay magtulungan po tayo para gumanda ang ekonomiya ng Pilipinas at huwag na lang po tayo magawa-gawa ng mga issues na nakita mo ng publiko.